kapatid. Parandalihan niyo natin ang ating mga ulam. Iyoko natin ang ating mga ulam. Damahin natin ang presensya ng ating pong may kapal na nasa ating harapan. Mga kapatid, lahat ng mga naganap ngayon ay ito isang hindi gawang biro. Hindi gawang biro ang naganap sa pagkakataong ito. Kung tunay nga naman, nananalig at nananampalataya tayo na siya ang nasa ating harapan, nagagawa natin yumuko sa harapan dahil inaangkin natin na narito ang ating pong may kapal. Hinihintay niya lang na tumayo tayo kanina, bawat isa. Kapatid, pinagsusumikapan natin lumapit sa Diyos, di ba? Bakit ano't inihingi niya sa atin kanina? Para nag-aalinlangan pa tayo lumapit. Sa pagkakataong ito, tinitingnan niya ang tunay kung ano laman ang ating mga puso. Ikinuwintas na sa atin ang mga katangian ni Kristo. Nawa, ito ang baunin natin. Saan man tayo maparawan. Huwag natin itong gawing biro. Maging sa mga panyo na nasa atin. Nakasulat to sa aklat ni San Pablo. Nananalig kayo. Nananalig tayo at nananampalataya. Ngayon, bigyan niyo ng kahulugan ng mga bagay na to. Hindi ito nakasaad sa banal na kasulatan. Subalit nakikita niyo to sa araw, sa oras ng kasalan na ang pinag-isa ng Diyos ay hindi dapat paghiwalay ng tao. At ang pinag-isa kay Kristo sa mga sandaling ito ay hindi dapat paghiwalay ng Diablo. Kapatid, ang kinin natin at hilingin natin sa Kanya, nabigyan tayo ni Jesus
ng katalinuhan at pananalita na hindi kayang tutulan ng sino man sa ating mga kaaway. Ang kinin natin sa mga sandaling ito, ang sinuri na nasa atin ngayon, ang siyang magiging daan, pagtnubay, pag-iingat, at kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman. Unawain natin mabuti mga bagay na ito. Ikinuwintas na natin ang katangian ni Jesus. Kung ang panyo ay nagagawa nating pamunas natin, inaangkin natin, sa pagkakataong ito, ikinuwintas na natin ang katangian ni Jesus. Sa mga sandaling ito, mangako tayo sa Kanya, sa Kanyang harapan, na mamumuhay tayo tunay nga na may kabanalan, kalinisan, at katahimikan. Huwag natin pabulaanan ito sa pamamagitan ng paggawa natin ng patuloy na kasamahan. Hilingin natin sa Kanya na patuloy niya tayong pagkalooban ng maliwanag ng paningin. Hilingin natin sa Kanya na iwasto ang mga mali nating akala. Hindi siya nalulugod sa patuloy niya. Sa pagkainan ay tayo nagbabangayan. Sa gawain ito, kung patuloy na tayo magbabangayan at hindi magkakasundo, hindi siya nalulugod sa atin. Hindi siya malulugod. Ano man ang tawag natin sa kanyang pangalan, hindi niya tayo pakikinggan. Dahil tayo man mismo, ay hindi rin natin siya pinakikinggan. Simple na naman ang hinihingi niya sa atin, di ba? Maging mababa tayo. Kung tayo ng mga lingkod nag-aangkin sa sarili natin, lingkod tayo ni Jesus. Ang Panginoon tinatawag natin ng pakababa. Pagkatapos tayo, kapatid, lingkod nga tayo ng turingan, nagpapakataas naman tayo. Bakit hindi natin isipin to? Bukang bibig natin, Jesus, Jesus. Ginagawa ba natin ang kalooban niya? Sa pakikitungo natin sa ating asawa, sa pakikitungo natin sa ating mga anak, kapatid, sa ating ina, ama, hindi tayo palagi magkakasama.